Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa privatization ng LRT Line 2 at MRT 3. Isa pang project na inaabangan natin ang LRT Line 2 West Extension na ilang taon nang delayed ang proyektong yan. Andito pala tayo ngayon sa Antipolo Station ng LRT Line 2. Ayon pa sa latest update ng Department of Transportation, mas lalo pang madidelay ang LRT Line 2 West Extension Project at ngayong 2025 wala pang kasiguraduhan kung matutuloy pa ba ang proyektong yan dahil nga sa kakulangan sa pondo. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang LRT 2 West Extension Project ay magtatayo ng 3 pang station, ang Tutuban, Divisoria at Pier 4. Ang 3 bagong station na yan ang magiging dulo ng LRT Line 2 sa Maynila. Bukod pa sa LRT Line 2 West Extension Project, may isa pang proposal na i-extend pa ang East Extension ng LRT Line 2 papunta naman sa Kogyo, Antipolo. Napakaganda nga ng 2 bagong station ay tinayo dito. Anyway, balikan natin ang LRT Line 2 West Extension Project. Ayon pa nga sa Department of Transportation, wala pa rin pondo ang proyektong yan. Kahit matagal lang natapos ang feasibility study, detailed engineering design ng mga station, ang kulang na lang talaga ang pondo para maitayo na ang proyektong yan. Kailangan ng 11 billion para maitayo ang 3 bagong station doon sa Maynila. At hanggang sa ngayon, after ng ilang years, nasa 2 billion pa lang ang nai-release na pondo para sa LRT Line 2 West Extension Project. Kailangan pa ng at least 9 billion para matuloy ang proyektong yan. Ayon nga sa Department of Transportation, ngayong 2025, walang timeline for construction ang LRT Line 2 West Extension dahil wala nga itong pondo. Ang pag-asa na lang ng LRT Line 2 West Extension Project kapag natuloy na ang plano na privatization ng linyang ito ngayong 2025. Balak na ng DOTR na i-privatize ang LRT Line 2 at MRT 3 katulad sa ginawa nila sa LRT Line 1 na private company ang namamahala. Andito na tayo sa dulo ng LRT Line 2, ang Recto Station.
Kapag natuloy na ang LRT Line 2 West Extension Project, kasama din sa proyektong yan ang pagbili ng mga bagong train para sa linyang ito. Ang pag-asa na lang talaga ng LRT Line 2 West Extension ay ang private sector. Mukhang walang balak ang government na pondohan ang pagpapatayo ng 3 pang bagong station ng LRT Line 2. So ayun guys, hindi masyadong magandang balita para sa mga nag-aabang sa LRT Line 2 West Extension Project. Mukhang maghihintay pa tayo na matagal bago pa ma-realize ang proyektong ito. Katulad din sa LRT Line 2, ang MRT 3, binabalak din ng Department of Transportation ay privatize ngayong taon. Matatapos na ngayong 2025 ang Build, Operate and Transfer Contract ng MRTC, ang private company na nagpatayo at nagmamanage dito sa MRT 3. Ayon pa sa Department of Transportation, antayin muna nila na matapos ang kontrata bago pa i-finalize kung ano man ang magiging bagong plano para sa MRT 3. Interesado pala ang Metro Pacific Investments Corporation at nagbigay pa nga sila ng unsolicited proposal na sila na ang mag-manage at mag-operate sa MRT 3. Pero sa ngayon wala pang final na agreement at aantayin pa natin kung sino na ang bagong private company na magmamanage dito sa MRT Line 3. Balik tayo dito sa LRT Line 2 dahil nandito na rin tayo sa Maynila. Puntahan natin at tingnan natin ang latest na progress ng ginagawang bagong Riverside Park at Esplanade doon sa Intramuros. Wow, eto na pala ngayon. Ongoing pa rin ang project na ginagawa dito. Yung dating Riverside Park dito sa baba ng Binondo Intramuros Bridge, ito na ngayon. May bago na mga tiles at bricks. Ang rehabilitation naman ng Plaza Mexico dito sa Intramuros malapit nang matapos.
Naitayo na ngayong platform dito sa may riverside. Mahaba na rin pala yung area na nalagyan na ng flooring pati na ng baluster. Ang dami mga workers na gumagawa dito sa ngayon. Mukhang mabilis lang ito matapos. Patuloy ang pagpapaganda ng Pasig River. Ito ay bahagi ng Pasig River Urban Development Project. Hanggang dito lang pala yung pinakadulo ng bagong esplanade. Akala ko abot pa ito sa kabilang tulay. Pero kung titingnan natin, mahaba din naman yung buong esplanade. Kapag natapos na yan, magiging walkable na talaga mula Intramuros hanggang sa may Loton area. At di lang dito natatapos, dito naman sa kabilang side, magtatayo din ng Esplanade Project. Patuloy din ang progress ng iba't ibang mga development dito sa Binondo area sa Maynila. Anyway, ano masasabi nyo sa latest na progress ng mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.